Sama-sama tayong magiging saksi! Apat na pong pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog na sumiklab sa pagitan ng Barangay 1 at 2 sa Pasay City. Damay ang isang bahay kung saan may nakaburol. Natupok pati ang kabaong at pinaglalamayang labi. Ang mas masaklap, na-recover din ang bangkay ng isang lalaking 20 anyos batay sa ulat ng Super Radyo DCBB. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Peke na nga, washing machine pa ang ginagamit para matimpla ang nabistong hindi rehistrado na vitamins sa Arayat, Pampanga. Ayon sa NBI, bukod sa Metro Manila at Central Luzon, nakakarating umano ang mga pekeng produkto sa Visayas at Mindanao. Saksi, si John Consulta. Dito lang po, NBI po, magandang umaga po. Sinalakay ng mga operatiba ng NBI Central Luzon Regional Office 3 ang bahay na ito sa Arayat, Pampanga. Meron ho kami sa quarantine po. Para dyan sa mga kasama rin namin ng FDA. Dito tumambad sa kanila ang mga peking vitamin C syrup para sa mga bata. Huli rin sa akto ang pagrepack ng mga gamot na hindi rehistrado sa Food and Drug Administration o FDA. Pati ang ginagamit na raw materials, di rehistrado. Nadiskubre pa ng mga otoridad. Ang isa sa mga ikinagulat ng mga ahenteng ng raid ay yung kanilang nadiskubre na yung mga raw materials na yon, na asukal, food coloring at food flavoring, ay dito lang pala sa washing machine na ito inihahalo ng grupo. Lahat ito sinilalagay, washing machine para mag-mix, magsama-sama, saka naman nila ipinapasok sa mga bote tulad nito. Ayon sa NBI, ay umaabot daw na bukod nga dito sa may bahagi ng Central Luzon at Metro Manila, ay nakakarating pa ang kanilang mga counterfeit na mga vitamin C na ito, na mga syrup, sa mga probinsya sa Visayas at Mindanao. Nabistong pagawaan matapos magsumbong ang isang dating empleyado. Napaka-unsanitary itong ginagawa nila. Unregistered ang mga contents nito, mga flavoring lang, color flavoring, asukal, yun lang. Walang bitamina talagang nakukuha rito. Ito, pambata pa. Siyempre, ang bata madaling magkasakit. Mababa pang immune system nila. Kaya nag-i-expect sila na makakakuha nga nitong vitamin C. Yung pala, wala. Halos 400,000 pisong halaga ng nakaboting peking vitamin C syrup ang nakumpiska. Arestado ang pinakamay-ari ng pagawaan na halos 20 taon na raw nag-ooperate. Sinisika pa namin siyang makuna ng pahayag. Nung una, kinopya nila dun sa original na gumagawa talaga ng registered vitamin C. Hanggat nung pag nagtatagal na sila, nagpapalit sila ng brand, ibang pangalan na naman, para paiba-iba sila. Pinasuhan na natin sila, in-inquest natin for violation ng Republic Act 9711, yung Drug and Food Administration Act of 2009. Paalala ng NBI sa publiko, bumili lang sa accredited drugstore. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Kinumpirma ng Land Transportation Office kay Senate President Chis Escudero na peke ang plakang pang-senador na ginamit ng SUV na pumasok sa EDSA bus lane. Pinaghaharap pa ang may-ari ng sasakyan na tinangkaring banggain ang nanitang enforcer. Saksi, si Oscar Oida. Sir, saglit lang po, saglit lang. Saglit lang, sir. Nakapante mo eh. Saglit lang. Mag-aalas 7 kagabi nang sitahin ang SUV na ito na pumasok sa northbound lane ng EDSA Carousel sa may Guadalupe, Makati. Pero imbis na huminto, tinangka pa raw tumbukin ng SUV ang enforcer. Saglit lang. Sir, i-verify lang naman kayo eh. Sir. Sir, license po, license. Driver's license po. Hanggang sa unti-unti na itong umatras. Habang umaatras ang sasakyan, inilabas ng pasero ang kamay nito sa bintana. Nakita rin ang mukha ng isa nitong sakay. Nang makaabot sa parting walang barrier, tuluyan itong sumibat papalayo. Paano titikitan? Umatras na. Yami lang siya. Yami siya. Ang video na ito, ipinost mismo ng Special Action and Intelligence Committee o SAI ng Department of Transportation. Number 7 ang plaka ng sasakyan na isang protocol plate na ibinibigay sa mga senador.
Inaalam na ng SAIC kung sino ang may-ari ng sasakyan. Hindi rin daw nakita ng enforcer kung may senador na sakay ang SUV. Ayaw igalang itong ating mga enforcer na trabaho lang naman. Pero- so, nag-dirty finger pa nga. Nakita naman natin doon sa sa video. Yung Pero pasahero. sa obserbasyon niyo ba sa plaka, ito ho ba'y authentic o pwedeng pineke? Mukhang mukhang totoong 7. Pinapatrace na ng DOTR sa Land Transportation Office o LTO ang registered owner ng SUV, si Senate President Cheese Escudero. Hinimok ang LTO na tukuyin agad ang driver ng sasakyan at alamin kung senador nga ang may-ari nito. Saan na raw magkusa ng iharap ng senador ang nagmaneho. Kailangan lamang naman nila i-presenta yung sarili nila, magbayad ng fine, at kung may paglabag dun sa paggamit ng protocol plate ay isurrender yung protocol plate. Base sa patakaran ng DOTR, bukod sa mga bus na nag-ooperate sa EDSA carousel, 5 pinakamataas na opisyal ng gobyerno lang ang papayagang dumaan sa busway. Pwede ring dumaan ang mga re-responding emergency vehicles. Ayon sa LTO, walang plate number 7 na inisyo sa ganoong modelo ng SUV. Agad daw nitong ipapatawag ang may-ari at driver nito oras na matukoy. Kinumpirma rin daw ng LTO kay Senate President Escudero na peke ang plakang ginamit ng SUV. Anila, walang security feature ang plaka ng SUV na dapat ay mayroon sa mga lehitimong plakang pang senador. Ang number 7 na plaka ay ginagamit din anila dapat sa likod at harap ng sasakyan. Pero dapat rin daw na matukoy ang may-ari ng sasakyan at mapanagot ito sa paglabag ng batas. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi! Mga kapuso, posibleng lumakas pa sa mga susunod na araw ang bagyong Marce. Sa latest forecast track, sa Huwebes ng gabi o Biyernes na madaling araw, may chance itong maglandfall sa Babuyan Islands o mainland northern Cagayan. Pero pwede ring bahagya itong bumaba sa Cagayan o Isabela. Sa ngayon, posible nang maramdaman ang epekto ng trough o buntot ng bagyong Marce sa eastern portions ng Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, ngayong gabi o bukas na umaga ay magtataas na ng wind signal na posible umabot sa signal number 4 habang lumalapit ito sa kalupaan. Base naman sa datos ng Metro Weather, bukas na umaga may mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Isabela, Quezon, Bicol Region, Palawan at Mindoro Provinces. Pagsapit ng hapon, posible na ring ulanin ang Central Luzon, iba pang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. May mga pag-ulan din sa ilang bahagi ng Panay Island, Negros Provinces, Central at Eastern Visayas, pati na sa ilang lugar sa Mindanao dahil naman sa thunderstorms. May chance rin ng ulan sa Metro Manila bukas, lalo na sa hapon o gabi. Bago sa saksi, hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Laguna matapos ang pananalasa ng bagyong Cristina at bagyong Leon. Sa isang barangay, 2 linggo na ang baha at umabot na sa mahigit 1,000 ang kaso ng alitunga. Mula sa San Pedro, Laguna, saksi live si Nico Wahe. Nico? Pia, buwan na naman daw ang bibilangin bago humupa ang baha sa mga lugar na kadikit ng Manila, Dibay. Ng Laguna, Dibay. Marami tuloy sa mga residente ay nagkakasakit na at mataas na rin ang kaso ng alipunga at ng dengue. Gaya rito sa isang barangay sa San Pedro, Laguna. Ilang araw ng maaraw matapos humagupit ang bagyong Cristina at bagyong Leon, pero baha pa rin sa ilang bahagi ng Laguna, lalo sa mga lugar na malapit sa Laguna, Dibay. Dito sa Barangay Landayan sa San Pedro, 2 linggo na ang baha. Ang tubig, maitim at mabaho na. Nakahalo na rin kasi riyan ang mga basura at sari-saring dumi. Ang bahay nga ni Luz, may tulay na sa loob para lang hindi maghapong nakababad sa baha ang kanyang pamilya. Ang mga higaan nga nila nakababad na rin sa tubig. Ayan, ang bahay namin, mabaho na nga eh. Minsan nangangati na kami, ang baho na. Matagal na raw sila rito at wala naman din daw balak umalis. Mahirap po kasi kumuha ng bahay ngayon, napakamahal eh. Hindi natin ho kayang umupa ng mahal. Kasi isang planchadora lang naman ho ako. Sa bahaging ito ng Barangay Landayan ay gumagamit na nitong balsang ito. Dahil hanggang ngayon, ito pa rin ang sitwasyon.
grabe pa rin ang baha. Itong tubig na yan, umaabot pa rin daw yan hanggang Baywang. Yung mga residente, hindi na lang umaalis dahil ang palaging sinasabi, sanay na. Ang pamilya ni Joanne, bagamat sanay na, nahihirapan pa rin sa ganitong sitwasyon. Nagkakasala din po yung mga bata dito gawa ng sa amoy. Pag umuulan po yung singaw. Sumasakit po yung tiyan nila. Pahirapan din daw sa pagpasok sa trabaho. Mahirap po pag pumapasok sa trabaho. Gawa ng nagbabalsa, tapos pagdating doon, lulusong pa rin sa baha. Nagkakasakit na rin ang ibang residente. Nalagnat ako, 5 araw na. Bagamat may tulay na ginagamit ng mga residente, may parte pa rin na kailangang lumusong sa baha. Sa tala ng barangay, mahigit 1,200 na ang kaso ng alipunga dito sa Landayan. Lumulusong po. Ibubuhat po ng tubig. Di-deliver po. Siguro sa tubig siguro yan, sir. May itim na yung tubig eh. Sa loob kasi ng bahay namin, wala namang tulay. Ano lang? Kakaukaw yung paa namin sa tubig. May mahigit 20 kaso na rin daw ng dengue sa barangay. Tabi kami ng lawa eh. Kaya hanggang ngayon meron pa kaming tubig na naranasan sa aming mga kabahayan sa tabing lawa. Ano kasi mababa itong lugar namin eh. Kaya timitigil ang tubig. Abutin ng December ang tubig sa amin. Ayon sa San Pedro LGU, masyado ng silted ang Laguna Lake dahilan para hindi na ito makatanggap pa ng tubig. Marami na raw masyado ang putik sa ilalim ng lawa. Kaya kapag bumaha, hindi ito agad humuhupa. May solusyon ba ang matagal ng problema? Yung mga waterways natin, syempre continuous yung ating mga declogging, yung desilting, pati yung paglalagay natin ng mga slow protection and retaining walls, flood control projects para yung tubig na inuulan sa atin at nanggagaling sa upper areas, diretso ng Laguna de Bay. Nakikipag-usap na rin daw ang LGU ng San Pedro sa LGU ng Binyan at maging sa Muntinlupa para pagtulungan masolusyonan ang mabagal na paghupa ng baha, lalo sa mga lakeshore barangay. Kaya nasa mahigit 100 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center dito sa Barangay Landayan. Karamihan dyan ay yung wala talagang mahigaan sa kanilang mga tahanan. At kung kailan sila babalik, yan ay yung hindi pa rin daw nila alam. Live mula rito sa San Pedro, Laguna, para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi.